Body count is a deal breaker for me. Ano yung madami? How do we reach a point where we can all agree na madami na yan? How can you say that? Yun nga eh. Lahat na mapag-uusapan sa video na to ay pawang opinion lamang namin. Hindi ibig sabihin na yun ang tama o maling sagot. Viewers' discretion is advised, and let's get on to the video. Eto tayo ngayon, Black Cookies, Do All Men Think the Same, Filipino version. Napanood nyo na siguro to sa Jubilee. Start na tayo. First question. First question, I am worried about the size of my penis. Worried ang putik. Siyempre, oo. Agree ka, Kit? Hindi ba dapat? Mali. Curious. Kung normal ba, mamaya hindi siya normal. Hindi mo pa kasi nakikita iba. So ngayon, sukatin natin. Kasi mamaya, hindi pala. At least makapagpa-check up ka. So ano, magpapacheck up kami? May problema ba? Kayo, bakit kayo nandyan? Neutral lang ako kasi nasa performance kasi yan eh. Pwede kasing mag-worry lang ako kung talagang personally sobrang di ko na siya makita. Pero kung confidence sa performance, Testing muna. Patingin muna ng video. Hindi, way makipag-usap sa babae. Like that, oh. For me, I used to. In the past, I was thinking, am I small? But then, when I grew up, I became more confident as I had more dates, also performance. It's all about that. Strongly disagree kasi nasa confidence yan. Sabi ko naman sa'yo eh. Late na sa'yo, no? Ako disagree. Kasi I used to, sabi niya. Kumbaga yung pagbibiba max, pinitawan ko na. Hindi kasi Pinoy eh. Taktuan lang talaga eh. Pero babawi tayo sa performance. Oh, wala. Yun lang talaga eh. Tanggap ko naman kung ano yung binigay sa akin eh. Doon lang ako. Hindi ka nag-aalala. Nag-aalala yung partner ko. Ayun. kasi. Tanongin mo sila. Ang dami na, bro! Sorry. Mali lang yung word. Alatang dalawa address mo ah. Hindi naman ako worried. Kaya nga, confident ako. Alam mo naman yun, bro, di ba? Pinakita kasi. Sabi mo, okay. Hindi, ako disagree lang. Kaya lang naman tayo na-insecure kasi dun sa lack of education din eh. At an early age, nag-e-explore tayo. Tapos usually sa culture natin, di naman open yung magulang na i-discuss yung mga ganyan eh. It's becoming insecure when you are growing up and it's not. Okay guys, last chance. Baka may gustong magbago ng sagot. Okay na ako dito. Okay na kayo? Sagot nyo? Yes. Okay, sige. Proceed na tayo. Guys, para sa second question natin, the man should pay for the first date. Pare! Hoy! Hindi pa. Agree. Kasi ibang multiverse yung ginagalaw mo. Iba-iba yan. Wait lang, ano to? Ano to? Neutral. The man should pay for the first date. Disagree because it doesn't have to be like mandatory. Though, for me, I would always offer to pay first, especially first dates. But I don't think it's necessary. Neutral lang ako, pre. Kahit sino naman pwede. First date eh. Ako neutral ako eh. Kasi while I do respect yung tradition, in this day and age, mga babae din they are capable eh. Kung gusto mo mag-contribute, sure. Pero kung hindi ka rin mag-contribute, okay lang din naman. Para lang may sense of power siya. Sa akin kasi, feel ko, depende siya sa culture. Nung nasa States ako, usually yung mga babae hindi nagpapabayad din sa first date. Pero sa culture namin, as a Filipino, Chinese, kami nagbabayad sa first date. So kung gusto nyo libre, Chinese hanapin nyo. First date. For me, kung sino talaga yung unang mag-aya. Pero ako, kahit sino man una, ako talaga magbabayad. Chivalry. Ako sa akin, kaya ako agree kasi may allowance yan para siya naman sumagot. Kasi baka may yung makadate ko, strong independent woman, tas nag-insist siya, dito lang tayo sa agree. Dito pala ako. May lumipat. kasi first date eh. Lalaki ang magyayaya ng first date. Hindi dahil mag-impress eh. Kung may specific na babae ang nagyaya. Neutral. I switched to neutral because I agree with what you said. I always offer at first dates to pay. I never had a situation she wanted to pay. But if she really wants to, of course, okay. Sabi nila, pag daw first date, maganda swimming. Kasi, Para sa makeup. Hindi, sa akin, sino yung magbabayad sa first date, walang ibang context, mas lalaki. Yun lang, kung yun lang yung tanong. dito, so strongly agree. Kasi parang sa sinabi ni Les and Miko na, To give allowance. kumbaga parang required na pag strongly agree sa akin. Last chance. Baka gusto nyo pa magbago ng Baka gusto nyo ako i-date. So guys, wala na magpapalit. Wala na, ito na yan. Okay, for the third question, I am comfortable showing my emotions. Sobrang general. Uy! Uy! Naglaro.
Parang hindi lang ako showy na person. May pagka-introvert eh. Siguro depende sa kasama. Pag nasa circle, yun siguro. Disagree lang din. Hanggat kaya, masaya lang lahat. Parang di bagay eh. Parang di bagay sa karakter. Uy. Ay. Tumikbi agad. Di, tsaka ayokong masira yung mood. Same lang din kami ni Ab. Disagree lang. Most of the time, nag-work kami. Personal stuff, as much as possible. Pero pag needed, i-open, na-open naman. I agree because after your answer, I'm very comfortable in showing my emotions because I learned how to. I used to cover up everything. People can feel my energy, and then I learned how to talk more and more and more, and it made me feel better. Thanks to my parents that are very open about their emotions. My kuya as well. Sa akin bro, agree ako kasi pag tinatago mo yung emotion mo, minsan dun nagsa-start yung away. Nagkaka-barrier eh. Mas okay na i-open mo yung emotion para mas nagkakaintindihan kayo. Ako para sa akin. Ano eh, teka wala. Maraming baon talaga. Ako para sa akin kasi, although I understand na dapat hindi ka magpakita ng emotion, pero most of the time kasi ang kasama ko, friends, syempre nasa social media. So pag hindi ko pinakitang masaya ako ngayon, wala kaming content. Ay, ganyan lang siya. Gusto nyo ba? Ganyan lang siya. Siguro before, strongly disagree. Pero ngayon kasi, para maging intimate kayo ng tao, ng mga kaibigan mo, papakita ka ngayon ng konting emotion. I-share mo sa tao, sa friends mo. Although I agree, may space pa rin na ayoko magpakita ng emotion nga sa ibang tao. Like for example, kung malungkot ako, hindi nyo alam. Kung may pinagdadaanan ako. Pinapakita ko lang yung dapat ipakita. Yung mga ganon. So ako, agree ako guys kasi sa taong comfortable ako. Pero pag sa iba, syempre, hindi dapat. Agree ako sa kanya kasi mahirap nga magtago ng emotions. Hindi ako nasa strongly agree ako kasi siguro kung culture yung pagbabasihan, baka nandun ako sa strongly disagree. Kaso kasi, I feel like when you suppress your emotions, you're more prone to mental illness. Tayo kasi, mga lalaki, yun yung sinasabi sa atin na dapat ganun tayo. So parang sinasabi ko, it doesn't exclude us just because we're men. Dapat, able tayo magpakita ng emosyon natin. Pwede naman tayo umiyak eh. I-relate natin sa usapan kanina sa date. Ang culture, ikaw lahat. Pero pwede mo rin sabihin na, short kasi ako ngayon eh, pero gusto ko itang ilabas. If we're talking about relationship, then ang guy, sobrang naging vulnerable, do you think it would affect the relationship? There's always pros and cons eh. The cons about being so emotional, you are viewed as the rock of the relationship eh. Siyempre, yun yung cons niya. Pero yung pros din niya, nakikita ng partner mo na you're just a human being. Hindi, it's not every time na talaga eh. May moments na hindi mo kailangang sabihin lahat. Pero diba, the main fact na you're not saying anything is also expressive in itself. Ako, for example, magiging close ba tayo kung hindi nyo alam yung ano ko? Hindi naman, di ba? Kasi wala tayong pagre-relatean eh. Ilan ba emotions? 10% lang yata o 20% lang yata yung malungkot. So, anong nangyayari kasi sa society, pag sinabing emotional ka, sadness agad. Hindi naman ganon. Kasi pag ako, masaya ako, tapos ang kasama ko, hindi ko kakilala, yung emotion ko, hindi ko lalabas. Ang cons lang nung sinabi ko, syempre by showing your emotion, you expect that the other person would be as clear as kung paano ka magbigay ng emotion. Ako kasi, I've had my fair share of people not showing their true emotion sa akin. Good for me. Kasi ako, nafe-filter ko yung tao. Kasi if I would also suppress my emotion, magpekean na lang tayo. Okay. Ngayon guys, baka gusto pang lumipat. Kung nililipat, dito. Ayan. Ikaw, Kit, di ka na nililipat? Hindi, kasi yung sagot ko based sa personality ko naman. Okay, next question. I would date someone who has kids. I would date someone who has kids. I would date someone who has kids. Game? Game na. I would date someone who has... Okay. Sa akin kasi, okay lang makipag-date sa may anak kasi doon mo rin makikita kung ano yung totoong ugali ng babae. Tanggap ko kung may anak kasi past na naman niya yun eh. Base sa personality ko, no, wala kasing masamang tinapay sa akin eh. Kahit sino, kahit lola, pwede. Date lang naman eh. Depende siguro sa ugali nga. Tsaka, syempre, natuto na yan eh. Kaya ako neutral guys. Feeling akong mag-explore na makadate ng single mom. I'm going to neutral, I think. Yes. Nice.
What I really wanted was to start a family with someone that's also unexperienced like me. But if there's a person that comes along and I want to be with her, if I feel that way, then there's a chance that I would be open and I can learn from her as well. Disagree kasi gaganda yung point ni Wes. Start fresh. So ang kailangan ko, emotionally ready din. Mas okay sa akin na mag-start kami ng fresh anong partner ko. Emotionally, advantage nga nun if may anak na nga siya. Plus din yun. Mostly dahil lang doon. Ako preference lang talaga yung reason. Nothing more, nothing less. Just my logical mind saying to me na I disagree. So basically, preference lang yung sagot ko. Sa akin, same din nung kay Les. Hindi ko pa maisip na pag naging kami, meron agad akong responsibilidad. Pero preference lang kasi nga, yung emotion, di natin masabi. Ako, strongly disagree kasi preference ko na walang kids. Usually kasi kapag may kids na, yung personality nila nag-iiba. Ang hirap kasi ng feeling na hindi niya maibigay yung 100% niya dahil nga nag-iingat na siya sa ganito, baka ganyan. Preference lang din naman siya. At saka nothing against with kids kasi nangyayari dyan, pabaya din yung tatay, baka naman fault din ng mother. Ako sa akin, practicality, dadaan pa ba ako doon? May dadagdag pala ako sa akin. Yung idea ko kasi, ang gusto ko pag nag-alaga ako nung anak first time, anak ko. Baka meron pang gusto magbalik na Sagot? Strongly agree na ako. Wala na? Agree ako kay Kate. Gusto ko pag nag-alaga ako ng kid from the start. Aside pa sa fresh aming dalawa. Wala na po! Liking hot bikini pics on IG is cheating or any social media. Cheating. Like. Liking hot bikini pics on IG or any social media is No. Wait, sorry. First time sabog na sabog tayo guys. lahat meron, okay. Agree ako na it's cheating kasi ina-assume ko na palagi na madidisrespect yung partner ko. Mas madali kasi sa akin na hindi na mag-like para wala nang pag-usapan. Ang gusto ko, pag yung boundaries ko, dapat sundin mo. So sa kanya, pag sinabi niya yung boundaries niya, Miko, baka pwedeng tigilan mo na yan. Hindi, sige, walang problema, titigil ko na. So for me, it's cheating. Wala yung mic mo. For me, it's cheating. Paigsiin ko na lang sa kanya. Cheating. Diyan nag-uumpisa lahat eh. Pag nag-like ka, you notify the other person na you're kind of interested to that post. It shows na you also appreciate other girls. Ako agree. Akin preference ko lang kasi less hassle na sa akin na pag-isipin pa yung partner ko. Pero kasi ako as a photographer, meron pa rin akong creative side if yung shot mismo or yung picture is maganda kahit naka-bikini. Kaya agree ako. I agree with you too because sometimes I did have an experience where I was liking pictures but purely how it was shot. But then also there's something deep na you're gonna fantasize as well. Like subconsciously you think about it. You can switch bro if you want. I agree. Sa akin naman, personal opinion lang. Dati, nung mas bata pa ako, lahat nila like ko. Pero ngayon, naiintindihan naman natin, may mga happy crushes talaga tayo. Like mga artista, mga ganun. So, nilalike ko din. Ano sa akin kasi kadalasan mga nilalike ko na bikini, mga bodybuilder eh. Oo Kaya neutral ako. Isang post dyan, pre. Off-season lang kasi. Ako sa akin lang mas ang basic perspective ko lang, it's art. Parang siguro, kung pagbabasehan natin yung dating pag-iisip, we can't deny na you fantasize. Pero knowing what we know now, okay, sige, Pilipinas yung mindset. Pero if other countries see it as art, why not? I appreciate that. And siguro ako lang, I'm anchoring my answer with the fact na way before social media existed, when we pass by sa mga tao, there's an inherent idea in your mind na parang it's either you like what you see or you don't like what you see. You just don't show. Wala namang ganun sa tao eh. Mas aggravated lang yung dating ngayon. So ang sa akin lang, siguro if you are suffering from that problem, just communicate with your partner. Strongly disagree. Hindi ko siya makonsider na cheating kasi nag-i-start yung cheating sa utak. So pagka may iba yung intention mo nang nilike mo siya, yun yung cheating. Kunwari, hindi siya naka-bikini, pero yung intention mo is same sa dun sa naka-bikini. Kumaga, parang cheating siya. Din siya. Tapos, siguro yung sinasabi nyo na para wala ng pagawayan, ang tawag is yung respect sa partner. To support it sa criminal law, meron tayong tinatawag na mala inse, mala prohibido. So, pag sinabi mo kasing mala inse, anchored siya with intent. Pwede mo rin siyang gamitin with this argument na is the liking of the photo with intent to cheat. Yun, parang sa akin lang, it all begins with the intent. And ikaw na makakasagot nun. The question is it cheating? Meaning may partner ka na. Alisin natin yung art. Kasi art is a different Hindi, pero di ba art is subjective? Pero I would still argue na may girls, not saying everyone, siyempre ikaw, nag-ano ka lang naman, wala kang intention. Pero for her, trip yata ako nito. May partner.
Di, okay lang. Chat ko pa rin. Pakala siya sa buhay. Third party na yon. Yun na nga. Do we still need to go or parang open that opportunity? Ako bro, gamitin ko na lang din yung argument mo. Kasi dati ang tao, nag-a-appreciate ng walang like. We can appreciate without liking. Ay alam, lumipat. Agree kasi ako sa kanya, marupok din kasi ako. So, mas magandang pumikit na lang para umiwas sa temptation. Final answer na ba natin din to? Wala nang lilipat guys, last chance. Ako pwede ako sa Uy, neutral. Uy. Nag-agree ako sa kanila na based siya sa intention. Dinadamay ko kasi yung partner ko sa decision ko. Eh kung blessed ka sa partner mo, good thing. Wala na? Okay, for the last question. Body count is a deal breaker for me. Body count. Strong D. Hindi naman. Kasi nga, personal, hindi ko siya masyadong... Di siya issue sa'yo. Oo, hindi siya issue sa akin. Ako sa akin, hindi siya issue. Napaka-hypocrite ko naman kung i-judge kita based on your body count. Tapos ako, I'm given a trophy. Kasi syempre, we play by the stereotypes of society. So parang ang sa akin, whether your body count is high or low, I'll get to know you, dun kita i-judge. Based ako ano nadatnan ko. Pero for your body count, bahala ka. Agree ako sa kanya. Tsaka pass is pass nga for me. Mas importante kung ano yung nakikita ko na nandyan na sa harapan ko. Oh, uy, tumalon. Gusto ko lang yung sagot nila. Hindi, joke lang. Naniniwala ako dun sa kantang maging sino ka man. Hindi ko naman pinopromote pero naniniwala ako doon. Akin pare, actually hindi naman siya issue talaga. Magiging issue lang siya sa akin, health related. Depende sa ako niya, ang profession niya, ganito. Alam mo na, yung nagbibigay ng Yun lang magiging issue sa akin, kaya ako nasa neutral. Feeling ko neutral kayo dapat. Kasi based on personality. Pero ako kasi, kaya may part ako na pwedeng mag-agree and may part ako na pwedeng mag-disagree. Kasi it could be a form of habit. Magiging factor sa akin siya na parang if nasa parte pa rin ng habits ng babae yun, the way she moves, the way she treat other people, doon ako pwedeng umagree na maging factor na kunyari nalaman ko, maraming body count. Ano yung madami? How do we reach a point where we can all agree na madami na yan? Kasi for some people, madami na yung 5. Okay, sige. May maharot na babae. Tapos sasabihin natin pass is past, di ba? Walang tao naman magpapakita na impression sa'yo yan sa umpisa. Malinis eh. So pag nakita ko pwede siya maging problem ng relationship, hindi yung body count, but her habit towards that, kaya niya na-reach yung body count na yun. I agree. I disagree kasi nga, I agree din sa inyo na personality. Kung mamahalin ka naman ng tapos sa'yo nagbago nga. So wait, nandiyan kayo sa sitwasyon na yan kasi you're using that information coming from the other person as a tool to actually parang vilify her from her past choices. Diba sinasabi ko na parang in the perspective of the law. Ano ba ang purpose ng pagpasok ng tao sa kulungan? Rehabilitation, diba? So parang ang sinasabi ko, if we're going to play by the argument na sinasabi nyo, di dapat pag dumating sila sa buhay nyo, ang iniisip nyo sa kanila, reformed person na sila. How can you say that? Yun nga eh. That's why you give the person the benefit of the doubt. Wala ako nun eh, kaya ako nandito. Yun. Agree ako kasi yung aspect na personality. Ang akin, yung body count, depende yan sa paggamit. Kung napunta naman siya sa relationships talaga, okay, it's fine. Pero kung nalaman ko na one night stands, booty call, it's a no-no for me kasi yung nanay ko never nagkaroon ng ganun. Again nga, it's a choice. So kung choice mo na as a babae magkaroon ng body count na marami and choice mo rin na sabihin yun sa partner mo na okay, 10 guys, you should accept me. Choice mo yun eh. Pero kumbaga, hindi mo pwedeng kontrolin yung nararamdaman ng lalaki na parang, ay dapat hindi, tanggap mo dapat ako, dapat ganyan. Kasi tayo, kapag tayo nagkakamali sa buhay, we live by consequences eh. Hindi natin pwedeng kontrolin na. For example, ako, hindi ako nagtrabaho. Hindi pwedeng sabihin sa asawa ko na, hindi, intindihin mo ako na hindi ko kaya kayong pakainin at mag-provide. So ako, para sa akin, yung body count ng babae, mas mababa. Magandang wala, pero kung meron, walang problema, basta kung paano niya ginamit. I agree. Everything you said. I don't have much to add. No, I also like the part where I noticed that when I look for a partner, I subconsciously just think of my mom na how my mom is, how my mom raised me, and how she was. That's what I look for. Tsaka pero kasi nag-viral na bata na umiiyak kasi sa party, yung nanay niya nagtutwerk sa harapan ng yung gumaganon. Yun kasi yung consequences noon. Yung mga bata, nakita nyo, hindi naman naturuan pa ng ng values yan eh. Pero ba't siya naiyak nung nakita niya yung nanay niya nagtutwerk sa harapan ng lalaki? It's for the kids kasi. Gusto kong magkaroon ng wife na can be an inspiration to others, syempre, to my kids. Yun lang naman. Kaya ako nasa neutral kasi may point si Miko, may point din sila Les. So, pangalawa naman, super important nun yung value na yun. Guys, meron pang last chance para lumipat dito. Wala na. Kasi happy daw lilipat guys. Saan lipat guys? Lipat. Oh, oy. Okay
Okay, so kung wala na, yun ang final answer. Kaya guys, anong sa tingin nyo sa mga na pag-discussion na namin, i-ano nyo naman, mag-converse din kayo below. Wala namang tama o maling sagot. Kung gusto nyo, like, share, and subscribe. Follow nyo tong mga kasama naming guests sa mga socials nila. And magkita-kits tayo.